Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa, dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PhilHealth sisimulan na ang libreng cancer screening sa mga miyembro nito sa August 14. DOH, mahigpit na binabantayan ang mga kaso ng dengue at leptospirosis. Food delivery, ganap nang ipapalabas sa bansa. PBBM, sinabing walang dapat patunayan ng bansa kaugnay ng pag-host sa ASEAN 2026. Philippine Jiu-Jitsu bet Kayla Napoles, nauwi ang first medal ng bansa sa Chengdu World Games. Philippine boxers, medal finisher rin sa Asian Games. At Vice Ganda, inula ng batikos kasunod ng naging comedic skit tungkol kay FPRRD, ICC at WBS. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, mahigpit na binabantayan ng Department of Health o DOH ang posibleng paglobo ng mga kaso ng dengue at leptospirosis sa bansa. Ito'y matapos sumabot sa higit 2,000 ang naitalang kaso ng leptospirosis, isang linggo magmulang ideklara ng Pag-asa ang tag-ulan. Kasalukuyan nang nakaalerto ang mga DOH hospital sa buong bansa at ilan sa mga ito ay binuksan na ang leptospirosis fast lanes para sa agarang konsultasyon. Kasabay nito ay ang pagpalo sa higit 8,000 kaso ng dengue sa ikalawa at ikatlong linggo lamang ng Hulyo. Inaasahan naman ng DOH na tataas pa ang mga bilang na ito sa susunod pang mga linggo. Magandang balita naman po. Magmula August 14, saklaw na ng coverage ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang ilang outpatient cancer screening tests. Magiging mas accessible na sa mga PhilHealth member ang maagang pag-detect sa mga cancer sa breast, lung, liver at colorectal. Sa ilalim ng bagong programa nitong Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP, layon nitong mabawasan ang pagkasawi na may kaugnayan cancer at pag-aanin ang problemang pinansyal ng mga Pilipino. Ilan sa mga saklaw na coverage ng PhilHealth para rito ay ang mammogram, breast at liver ultrasound, colonoscopy at iba pa. Bunsod naman ng mga issue sa pampublikong proyekto, gayon din ang nagdaang national budget. Ilang mga anti-corruption advocate ang nagpahayag ng kanilang saloobin patungkol sa naturang usapin. Naritong ulat. Sa nagdaang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ilang mga katiwalian sa mga pampublikong proyekto ang pinuna ng Pangulo sa kanyang naging talumpati sa Batasang Pambansa nitong July 28. Bunsod nito, ilang anti-corruption advocates at analysts naman ang naglantad sa press conference nitong Sabado sa Quezon City ng mga anomalya sa gobyerno, partikular sa mga proyekto at programang kasama sa National Expenditures Program, Foreign Assisted Projects, maging sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Kabilang sa mga anomalyang ito ang automatic allocation na may mga special law, mga bagong allocation program at hindi nakaprogramang alokasyon ng mga segment ng GAA. Kinuwestiyon naman ni Attorney Jimmy Bondoc ang kapalpakan ng nagdaang budget na kanyang sinabihang bad budget. Habang sinabi naman ni Jigs Magpantay ng Citizens Crime Watch, nakatiwalian ang pinakamalaking problema ng bansa. Aniya, sana ay itinuro ng Pangulo ang mga mambabatas ng kanyang sabihin ang mga katagang mahiya naman kayo. Ang pinaka-problema po natin actually yung bansa ay yung korupsyon. Sino bang dapat managot? Ang problema, nung sabihin ni PBM na mahiya naman kayo, abay ang dami nagtatanong sa akin, bakit tayo mahihiya? Kasi dapat nung sinabi ni Pangulo yan, itinuro niya yung nasa harap niya, mahiya naman kayo. Dapat ganun eh. Bukod
dito, binigyang diin din ni Magpantay na hindi dapat lahat isisi sa Department of Public Works and Highways ang mga palpak na proyekto dahil sila ay mga tagapagpatupad lamang. Anya, karamihan sa mga opisyal ng DPWH ay non-executive service eligible at mga inirekomenda lamang ng mga politiko para madali silang madiktahan. Kaya naman dapat anya na maitama ito ng Civil Service Commission. Samantala, sa isang media forum ni Senator Amy Marcos sa Senado nitong kamakailan, kanyang inaasahan ang puspusan na pag-aaral para sa panukalang budget sa susunod na taon. Umaasa siya na sana ay magkaroon na ng transparency at accountability sa simula pa lamang ng budget deliberation, kung saan isa sa kanyang mungkahing paraan ay digitalisasyon ng lahat ng proseso. Partikular anya na dapat na maisa publiko o magkaroon ng live stream ay ang bicameral meeting para maiwasan na rin anya ang pag-iba ng resulta mula sa napagkasunduan sa mga hearing. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang ulat, isinagawa ang taunang White Cane Walk program nitong August 11 na inorganisa ng QC Persons with Disability Affairs Office o PDAO at Philippine Blind Union o PBU sa kahabaan ng Tomas Morato Avenue, Quezon City. Isinagawa ito bilang pakikiisa at pagsuporta sa karapatan ng mga bulag at mga may visual impairment. Ang kaganapan ay nilahukan ng mga persons with disabilities, iba pang mga advocacy organizations at ng mga opisyal ng PDAO, PBU at National Council on Disability Affairs. Sa ating ulat panahon, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Goryo at namataan ang sentro nito sa silangang bahagi ng Hilagang Luzon. Samantala, makakaranas ng maulap na panahon at pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Batanes at Babuyan Islands bunsod ng hanging habagat. Sa kasalukuyan, wala pang direktang epekto ang Bagyong Goryo, ngunit patuloy naman na makararanas ng isolated rain showers ang natitirang bahagi ng bansa bunsod ng localized thunderstorms. Susunod sa News Force. PCG, rumispute sa isang vessel incident sa Camarines Sur. DSUD at QC Government magkatuwang sa paglinis ng waterways sa mga danger zone na kabahayan sa lungsod. Food delivery documentary film ganap nang ipapalabas sa bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.